Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanganak kay Hesukristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang maging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi at sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ikatlong araw ng Advent, ng simbang gabing ito, binibigyan tayo ng larawan ni Jose upang sa gayon maging instrumento natin kung paano gagampanan ng wasto ang ating mga pananagutan sa buhay. Sa panahon ng Advento, habang tayo naghahanda, hindi lang ito puspos ng pag-asa, saya, kundi ito'y panahon din ng mga kabalintunaan. There is a lot of contradiction in the different personalities involved in the birth of the Son of God. At maging itong si Jose, kailangan niyang pasukin ang dilim ng kabalintunaang ito upang sa gayon ang biyaya ng kaligtasan ng tao'y makamit at makamtan. Lalo tigit sa hinaharap na pagdadalang tao ng kanyang kasintahang si Maria. Isang madalim na yugto sapagkat batid niya na ang gantong okasyon at sitwasyon ay magdudulot ng kaguluhan sa plano na kanila ng nais isakatuparan. Subalit ang Diyos ay may ibang plano. Kung titingnan sa mas malawak na punto de vista, napakalaki ng papel ni Jose sa plano ng Diyos upang kalingain, arugain at bigyan ng legal na pagkakilanlan itong si Jesus. Sapagkat sa pamagitan ni Jose na mula sa lipi ni Haring David, ang pangako ng propeta na isisilang na Mesiyas ay nagkaroon ng kaganapan sapagkat binigyan ni Jose ng legal na pagkakakilanlan itong sanggol na si Jesus. At hindi lang yan, maging si Maria, kailangan niya si Jose upang protektahan siya sapagkat maaari siyang batuhin hanggang mamatay sapagkat natagpuan siyang nagdadalang tao na walang ama. Kaya ang papel ni Jose ay gano'n na lamang sa plano ng Diyos. Pero hindi naman ito karakarakang naunawaan ni Jose. Kailangan niyang pasukin ang dilim ng kawalang kasiguraduhan
sa mga nagbaganyayaring mga bagay-bagay na ito sa kanyang buhay at maging kay Maria, na ayon sa kwento ng Ebanghelyo, lihim na niyang naishiwalayan upang sa gayon maging malaya si Maria sa kanyang desisyon at plano at hakbang sa buhay. Hindi niya isusuplong sa otoridad sapagkat maaari itong maging mitsa ng pagbabato sa kanya hanggang mamatay. Yun ang plano ni Jose. Pero ang Diyos, may ibang plano para sa kanya na higit na ipinaliwanag sa panaginip, kung saan ang anghel ay nagpakita sa kanya't ipinaliwanag ang lahat ng kaganapang ito'y bahagi ng pangako ng Diyos noong panguna. At dahil doon, sinabihan siya ng anghel, "Huwag kang matakot, Jose." At pagkagising nga niya, sinunod niya hindi yung kanyang plano at sarili. Ang sinunod niya ay yung plano ng Diyos para sa kanya. Ano ang elemento ng pananagutan na ipinakikita sa atin dito ni San Jose? Na ang pananagutan lang pala ay hindi lang pag-ako sa mga pagkakamali na ating nagagawa. Ang pananagutan pala ay nagmumula rin sa tiwala ng Diyos sa atin, sa misyon na nais niyang ipagawa sa atin. Marami akong naririnig na kapag dumanas ng matinding sakuna, karamdaman, at binigyan pa muli ng panibagong yugto ng buhay, sinasabi natin, may misyon ka pa. At kapag tinuklas natin ang misyon na yon, hindi na yun yung iyong gusto, ang iyong isa sa katuparan, kundi ang isa sa katuparan mo na'y ang Diyos na nagtiwala at nagpahiram pa ng iyong buhay. Yun ay pananagutan din at yun ang niyakap ni San Jose. Hindi ang kanyang gusto, kundi ang plano ng Diyos para sa kanya. At yun ay ang misyon na dapat niyang isakatuparan upang ang pananagutang ito ay magkaroon ng kaganapan. Kaya gano'n na lang ang udyok ng anghel, "Huwag kang matakot, Jose, sapagkat ang taong may pananagutan ay hindi natatakot kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi natatakot kung masisira ang pangalan o dangal na meron siya. Hindi natatakot na isang tabi ang kanyang sarili para magbigay daan sa iba." Nawawalan tayo ng pananagutan. Bakit? Sapagkat nangangamba tayo't natatakot sa sasabihin ng iba. Pero si Jose, hindi niya pinakinggan ang takot at pangambang yaon. Pinili ni Joseng manindigan kahit hindi siya ang bida. Hindi niya tiningnan kung ano ang magiging larawan niya at muka sa kanyang mga kaibigan at mga kakilala. Ang mahalaga, pananagutan niya kahit hindi pinili niya, kundi pinili ng Diyos para sa kanya. Sa panahong ito na kung saan usong-uso ang sisihin ang iba at ipabata ang gampanin sa iba, napakahalaga ng larawan ni San Jose, sapagkat madalas marinig natin sa kapwa-tao natin o maging sa ating sarili
nakawalan ng pananagutan. Di ko naman trabaho yan, trabaho nila. Di ko naman kasalanan yan, kasalanan nila. Bahala na nga sila. Yan ang kaisipan at kultura na unti-unting lumililok sa ating kamalayan, ang kawalang pananagutan. At maaari rin tungtunin ni Jose ito, sapagkat hindi naman niya kasalanan ang nangyari kay Maria. Subalit ang pinakinggan ni Jose ay ang Espiritu ng Diyos, na kung saan bumalot sa kanyang katauhan, tunay na matuwid ang taong ito, sapagkat higit na pinakinggan niya ay ang tinig ng anghel at nagpaliwanag sa kanya ng misteryo na kanyang papasukin, bagamat walang malinaw na katiyakan kung paano mangyayari ito. Subalit sapat na ang pangitain yaon para panaligan na tunay na ang Diyos ang nagwiwika at nagbibigay sa kanya ng pananagutan. Sa loob ng ating pamilya, paano ang pananagutang ito'y makikita? Mga ama, hindi lang tayo tagapagbigay ng kailangang material ng ating mga anak. Kailangan din niya ang ating presensya. Kailangan nila ang ating pakikipagkaibigan, pakikipagkwentuhan, upang makilala natin ang takbo ng buhay ng ating mga anak. We are not only provider, they need also our presence. At madalas, doon uhaw ang maraming mga anak sa presensya ng isang ama. Kaya maraming mga kabataan ngayon may krisis. Ano nga ba ang pagiging lalaki? And I think the world is in crisis nowadays because of absentee father. There might be good provider, but they do not have a functional experience of how a father and a man should be. Kaya wag ho tayo magtataka. May problema o krisis ang mundo. Ano ba ang pagiging lalaki? Sapagkat maraming mga anak walang karanasan ng presensya ng isang ama. Mga kabataan, paano ba natin masusundan sa Jose sa pananagutan? Tayo ba'y gagawa ng tama at mabuti kahit walang nakakakita sa atin, kahit walang gantimpalang nag-aantay sa atin? Isa sa katuparan ba natin kung ano ang tama, kung ano ang mabuti? Ganon din sa ating simbahan. Pwede bang tahimik tayong tumindig kung ano ang tama at nararapat? Kahit na hindi tayo magiging popular, ni magiging sikat, kapag tayo nanindigan, batay sa katuruan ng Diyos, batay sa pagpapahalaga ng mabuting balita ng Diyos. Si San Jose, hindi niya hinangad na maging sikat. Hindi niya hinangad na maging popular. Ang nais lang niya'y payak at ordinaryong buhay. Kaya nga, halikwatin niyo man ho ang Biblia, walang dialogue si San Jose. Pero nang siya ay napakinggan niya ang sinabi ng anghel, kaagad niya itong isinakatuparan. He is not a man of words, but like what the song says, he say it best when he say nothing at all. At yun ang ginawa ni San Jose. Ang kanyang presensya, ang kanyang pagkilos, ang kanyang paggawa ay napakamakapangyarihang nangungusap magpahanggang ngayon
sapagkat ginampanan niya ang pananagutan niya para ang kaligtasan ng anak ng Diyos ay tunay na makamit at maprotektahan din si Maria habang nagdadalang tao sa anak ng Diyos. Kaya po sa ikatlong araw na ito ng mahal ng simbang gabi, inaanyayahan tayo, lumingon muli tayo kay San Jose. Tahimik na may pananagutan na umako ng misyon ng Panginoon sa kanyang buhay. Tayo po sana, tahimik din kumikilos, nagsasagawa, nagsasakatuparan, hindi batay sa sinasabi ng iba, kundi batay sa nais ng Diyos. At kapag ito'y tahimik nating ginagawa, ang Diyos na nakakakita ng mabubuti nating gawa, ang sa ating magpapalakas at magbibigay ng kaliwanag at kabuluhan sa ating pakikisangkot sa misyon na paghariin ang kanyang kabutihan dito sa sandaigdigan. San Jose, huwaran ng pananagutan, ipanalangin mo kami. So muli, ang imahe ni San Jose ay ipinamumuka at pinagkakaloob sa atin ngayong ikatlong araw. Panalangin natin ang ating mga tatay. Let us appreciate them, all their effort and hard works. And if they are not emotionally settled and stable, baka kailangan nating punuan yun. Baka hindi rin naman sila nakaramdam ng isang ama na makarinyo at gayon din naman mapagkalinga sa ibang pamamaraan. So please, this Christmas, can we appreciate our Father and tell them how thankful we are. They might not be perfect according to our expectation, but their goodness is overflowing throughout the family by being faithful to us. Kaya po sana kailangan ng affirmation ng mga ama sa ating tahanan para magbigay ng lakas at inspirasyon para matuloy silang maging tapat sa pananagutan at gayon din naman sa pagkalingat pagmamahal sa pamilya. And lastly, there are things na hindi natin pinipili, pero ang Diyos pinipili para sa atin. And that is what mission is all about. It is not a choice of Joseph, but it is God's choice for him. Sa buhay po natin, maraming ganyan. At yan ang misyon. Kapag niyakap natin ito, may grasyang kaloob ang Diyos sa atin. Dahil hindi naman tayo ang pumili, tayo ang pinili niya para magsakatuparan ng gampanin. Kaya kapag bukas loob natin itong tinatanggap, hindi man natin alam kung papaano, pero ang Diyos ang magpupuno ng mga bagay na hindi natin alam at hindi natin kayang gawin at isakatuparan. Ang kailangan lang, tulad ni San Jose, bumangon tayo at isakatuparan ang nais ng Diyos para sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yun daw hong kalendaryo, parang wala na yatang nabili. So available yung kalendaryo sa likod. Pinagsasabihan ako ng mga nagtitinda, baka naman gusto nyo pambili ng pakot duck screw ng ating parokya. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo at dalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang mas makasapit sa iyong inilalaang buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo'y manaugnawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa pamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos.